What's up everyone? Welcome back again to my YouTube channel. So ngayon pag-usapan natin kung paano nga ba mag-enjoy sa pagninegosyo. Alright, so bago po tayo magsimula sa ating vlog na to, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please don't forget to like this channel. Dahil po meron po tayong pinagpipray, okay, na maabot po natin yung 100k subscriber. At kapag naabot po natin yung 100k subscriber, ay magpapag-giveaway po tayo if it is God's will after this year. So tara na sa ating video na to. Paano nga ba mag-enjoy sa pagninegosyo? Especially kapag ang validation mo ay meron kang kinikita sa business. Maganda yung takbo ng business, maganda yung sailing. Okay. So una sa lahat, para mag-enjoy tayo sa business, huwag natin kalimutan na ang business is up and down. O in general natin, ang buhay ay up and down. Minsan, malungkot tayo, minsan masaya tayo. Minsan nasa taas tayo, minsan nasa baba tayo. Okay, so, kailangan natin na expect yung reality, yung truth. Okay, na ang pagninegosyo ay hindi lang laging masaya, hindi laging malungkot. Okay? May purpose kung bakit nangyayari yan. Kaya nga, huwag natin kalimutan na magkaroon tayo ng faith sa Panginoon. Because if you have faith, kung meron kang Panginoon sa buhay, kapag nasa taas ka, masaya ka, tapos may Panginoon ka, di maganda. Pag malungkot ka, pag may Panginoon ka, maganda pa rin kasi nga, andyan ka niya. Andyan ka na, alalayan ka. Okay? Kapag nasa taas ka, success ka, kapag kang Panginoon, masaya. Okay, alalayan ka ng Panginoon na hindi ka bumagsak, hindi ka lumaki yung ulo. Kapag nasa baba ka naman, andyan ang Panginoon, alalayan ka pa rin. Okay, gagabayan ka, andyan lang siya lagi kapag andyan yung problema. Kaya, sa pagninegosyo, okay, merong up and down. Una, up and down. Pangalawa, may trauma. Okay? So, magkakaroon ka ng trauma, time will come. Pwedeng mangyari yun. Iba't ibang sitwasyon. Ako dati, I experienced that. Especially nung nalugi ako sa negosyo, yung Tara J business na yan. Nagkalugi ako, niloko ako ng hindi, I don't know if niloko ako, pero that's my feeling. Okay? Sinabotahe ako, gumawa siya ng paraan para bumagsak ako, parang pinovoke ako para bumagsak, para magkasala, para gumawa ng masama sa business, everything. Bumagsak yung negosyo, daming nangyari, nainis yung mga investor ko, hindi ako nakabayad, hindi ako nakawan. So, traumatic that time. Tapos sabi ko, this is not my purpose. This is not my work. This is not my work life. Sabi ko, ayoko na. Kasi ang gulo-gulo. Ano ba talaga? Ganito ba gagawin ko? Ganito ganyan. So, it's very traumatic. So, mahirap. Okay, mahirap na magkaroon ka ng trauma. Especially yung parang ayaw mo nang mangyari. Yung parang ayaw mo nang mangyari na babagsak ka. Okay? Kasi ayaw mo na eh. Pero alam mo ba, kapag nag-expect ka na mangyayari sa'yo na papalpak ka, babagsak ka, hindi ka na masyadong mag-iisip pa eh. Kasi sabi ko sa inyo kanina, na kapag yung gawin ninyo yung nangyayari, tapos meron kang Panginoon sa buhay, okay lang yan. Hindi naman sa parang pinaka-okay lang na ganito ganyan, problemado ka, okay lang yan, ganito ganyan. Ang ibig kong sabihin is yung tuloy lang. Kumbaga, wag mong isipin yung pagka-trauma mo na parang na-trauma ka, kaya ayaw mo nang mangyari sa buhay mo. Expect mo na lang, okay naman, iwasan mo na lang. Okay? Yung mga maling desisyon, mismanagement, pagiging galant, okay? Galante, tanggalin na. I-convert mo na siya as a positive. Okay? Yun yung pangalawa. Okay? Para magkaroon ka ng enjoyment. Kasi pag hindi ka matutrauma, tapos, kasi hindi naman porket trauma ka na, hindi wala nang solution yun, di ba? So, after the trauma, merong positive na mangyayari.
pwedeng makarecover ka because of the trauma, natuto ka. Tama. At the same time, enjoy ka na. And number 3, okay. Ang pinakamaganda kasi yung sa joy is lagi mong unahin ang Panginoon. Okay? Para magkaroon ka ng enjoyment, para mag-enjoy ka sa business mo, sa negosyo mo, lagi mong unahin ang Panginoon. Merong principle or kausabihan na Jesus, others, and you. Ihuli mo yung sarili mo. Yung paradox ng Panginoon is parang, bakit ganun? Ba't mo unahin yung iba? O bakit mo unahin ang Panginoon bago ikaw? Kasi nga, principle ng Bible. Kaya, pagising mo, pray ka muna. Thank you Lord for this day. Stronghold natin yung pag-iisip ko. Maging productive. Okay, after that, others. Siyempre, paglingkuran mo yung iba para sa business. Give value first before you have earnings, profit. Kasi, andun pa rin naman yun. Pag nagtanim ka ng mabuti, ani ka ng mabuti. Pag nagbigay ka, meron kang makukuha. O kaya naman, you don't expect the return, but that's the reality. Kaya, yung iba muna, di ba? Tapos, you. Andun yung joy. Kasi nagbigay ka muna ng value sa iba. Okay, especially, laging nasa taas ang Panginoon. On the top ang Panginoon. Dahil that's the principle of God. Minsan mapapakuan ka na, bakit hindi naman ako nag-enjoy kahit inuna ko yung Panginoon, kahit inuna ko yung iba, pero bakit wala doon yung enjoyment, wala doon yung joy na tinatawag? Maghintay ka lang, okay? Minsan, niloloko lang tayo ng kaaway. Ginugulo lang tayo ng kaaway, pero hindi niya tayo kayang ipahamak ng Panginoon. Kasi yan siya eh. Especially pag save ka, di ba? So ngayon, para magkaroon ka ng joy, ang enjoyment sa panginegosyo, you need Jesus, others, and you. Okay? Unahin mo ang Panginoon. Tapos yung iba, tapos saka yung sarili mo. Minsan, isipin nila na, pag hindi ko nanunod yung sarili ko, di paano ako mabubuhay. So, depende yan sa dealing mo sa Panginoon. Okay? So, is only God knows everything. Kaya kailangan natin maging sensitive. Kaya nga, laging Panginoon yung una lagi. Na mag-pray ka muna. Okay? Pag-gising mo, unahin mo siya. Ano yung dealing mo sa Panginoon, it's up to you. Maging totoo tayo sa Panginoon. Kasi ang Diyos lang naman yung nakakaalam sa puso natin. Kaya, yun yung mga kailangan natin tanggapin. Okay? Sa ating panginegosyo para maging masaya tayo, okay, mag-enjoy tayo sa pagninegosyo. Dahil kung gusto natin na maging mas masaya pa, magtanim tayo ng kabutihan. Magtanim tayo ng mabubuti, di ba? Kaya we need to give value first. Actually, that's the principle of the servanthood. Unahin mo ang Panginoon, yung iba. Okay? Hindi yung ikaw yung isi-serve. Okay? So, that's the principle, okay, of the Bible. Kaya, if you want to be happy, you have a joy, you need Jesus. Alright, so bago tayo matapos sa ating video, meron akong ginawang libro para sa inyo. Negosyo Reality. Okay, sa mga magsisimula, sa mga nagsisimula na, mga baguhan na negosyante, okay, mga may problema sa negosyo, pwede po kayong bumili nito. Okay, medyo mahal pero worth it. At the same time, dito nyo malalaman kung bakit mahal itong libro na to. Kung gusto pong bumili, nasa description po yung link ng ating Facebook page official. Don't forget to like and follow yung Facebook page pa rin kasi bago lang po yan. Dahil para lang po yan sa mga mag-order ng ating libro. So ngayon, kung sino po mag-order, message lang po kayo. Tapos pag-usapan natin kung paano pa natin i-deliver agad itong libro na gusto nyo pong basahin. Salamat po sa inyong panonood and sana ay naging blessing itong vlog na to. God bless and see you in my next vlog. Bye-bye.